patungkol kay Bato. Nako, ay hindi, Bato kay Digong pala. Bahay ni Digong, mga kababayan, binibenta daw. O, John Serrano, may club shoutout sa iyo, sir. Nako, unahin natin dito mga kababayan, no? Bahay ni Digong. Uy, ano yun? Naipit yata. Bahay ni Digong, mga kababayan, bininta na. Nako. Papanood ko lang sa inyo ha, mga kababayan, kasi ito po ay sa Bilyonaryo News. Ito po ha, Bilyonaryo News po ang nagbabalita dito. Actually, meron din naman po akong na-post doon sa aking community sa YouTube na binibenta na nga daw ang bahay ni Digong, yung greenhouse niya. Bahay ni Digong, bilhin mo na, Sir Kent. Naku, Ma'am Susan Librando, oo nga, naghanap nga ako ng bahay kasi pagod mangupahan. Oo, gusto ko mabili ng bahay. Mamaya tawagan natin ang numero. Ipakinig ko lang sa inyong balita ha, mga kababayan. Pakinggan nyo sa Bilyonaryo News. Symbol of a simple lifestyle. After former President Rodrigo Duterte's arrest by the International Criminal Court, his Davao City house became a site of pilgrimage for loyal supporters where they held vigils, left flowers, and took photos beside a life-size standee of his likeness. On Saturday, the former president's partner confirmed the house is now up for sale. Details in this report by Hannah T. Nako. Former President Rodrigo Duterte's small home in Davao City is now up for sale. It was once his symbol of a simple lifestyle as the top Filipino leader. The house in Doña Luisa stood empty since his arrest in March for crimes against humanity and his bloody drug war. Longtime partner Hanilet Avancenia confirmed the sale in a radio interview this weekend. She said she could no longer bring herself to visit the house after the former president was flown to The Hague, Netherlands. Avancenia said the pain of his absence grew worse when his lawyers asked her to install CCTV cameras, including inside the bedrooms. That was her signal to let go. Photos now show a house and lot for sale sign tied to the gate, along with a contact. Ayan na, mga kababayan. Binibenta ang bahay ni Digong. Dito tayo sa microphone. Angat natin konti. Ayan. So, ayan po mga kababayan. Bininta po ang bahay ni Digong. House and lot for sale. Meron pong contact number. Try nga natin tawagan mga kababayan. Wait lang ha. Try natin i-dial. Try natin i-dial ha yung number nakalagay dito. Ano ba yung number na yun? I-check ko nga ulit. Ito, 0998-5851-744. Sana may sumagot ha, kasi nakahanap po talaga ako ng bahay, pagod mo pahan. Ito, 0998-5851-744. Wait lang. I-dial ko lang muna ha, mga kababayan. Sana may sumagot. Kasi kung totoo talaga para maano natin, propaganda lang yan kasi maraming nagsabi na marami silang pera. Kaya nga ito i-check natin kung talagang may sasagot at kung totoo ba talagang binibenta. Siyempre, alas 8 pa lang naman, imposibleng tulog na si Hanilet ngayon or si Kitty or si Sarah or si Baste. Hanapin muna natin. Kung saan siya dalahin. Ay, ano daw? Ito mga kababayan ha. Tawagan ko lang 0998. Mahawa ka sa kamalasan ni Duterte. Tawagan ko lang ha. Sana may sumagot. Pakinggan ninyo ha. Kung mag-ring or sumagot. Di ko alam mo sino unang sasagot ha. Eto. Sabihin nyo kung saan siya dalahin. Tang ina ka. Ano daw? Ba't iba ang sumagot? Sabihin nyo kung saan siya dalahin. Tang ina ka. Ay, Diyos ko. Bakit ganon? Sabihin nyo kung saan siya dalahin. Tangina ka. Ba't si Kitty Duterte sumagot? Ulitin ko nga. Sana Sabihin nyo kung saan siya dalahin. Tang ina ka. Bahay ang bibilhin ko, hindi si Digong. Bakit sabihin nyo kung saan nyo siya dalahin? Tangina ka. Putang ina mga kababayan, ayaw ko na. Ayaw ko nang kontakin. Namumura tuloy ako. Sabihin nyo saan siya dalahin. Tangina ka. Try nyo tawagan. Ang sasagot si Kitty. Ulitin ko dial. 0998. Sana ba yun? Sana ba yun? Sabihin nyo kung saan siya dalahin. Tang ina ka.
Putang ina, bahay yun, hindi ko mabitbit yun. Sabihin nyo, saan siya dalahin? Tang ina ka. Putang ina. Oy, sa mga nagbabalak bibili ng bahay ni Digong, huwag nyo nang ituloy. Mamura kay di oras. Bahay ang bibilhin ko. Hindi ko dalahin. Putang ina. Sabihin nyo, saan siya dalahin? Oh? Sabihin nyo kung saan siya dalahin. Tang ina ka. Ulitin nga natin eh, baka may ibang number pa. Saan ba dito? Ayaw ko nang tawagan yan. Iba na lang. Baka may Facebook. Doon sa Facebook, baka pag nag-ring, sabihin nyo saan siya dalahin. Tang ina ka, ang hirap pala tawagan tong mga to. Mura ang sumasalubong. Ibilhin mo pa nga lang, minumura ka na. Oh, eto na. Ito, mga kababayan. Sige nga, wait lang ha. Oh, sige nga, sunod. Oh. Martin Romualdez, Oh. isama utang ina ninyong lahat. Martin Romualdez, Lisa Marcos, Bongbong Marcos. Bakit ganon? Utang ina ninyong lahat. Martin Romualdez, Lisa Marcos, Bongbong Marcos. Bakit ganon? Pag tinawagan mo yung numero, ang lalabas, sabihin ninyo kung saan siya dalahin. Pangalawang dial, oh. Utang ina ninyong lahat. Ayaw ko na. Ayaw ko nang tawagan. Putang ina. Nagmumura. Hindi. Mabibenta kaya tong bahay na to. Hindi mabibenta ang bahay na to. Mga kababayan. Bakit? Kada dial mo, unang tawag, murahin ka nung bunso. Pangalawang tawag, bumurahin ka ulit. Putang ina, oh. Utang ina ninyong lahat. Martin Romualdez, Lisa Marcos, Putang, ano ba yung mga ringtone ninyo? Ma'am Marlene Morliano, may galab shout out. Ayaw ko nang bilhin talaga. Mga kababayan, subukan natin pangatlong dial. Glit lang ha. Hanapin, anong number yun? 0998. Saan dito yun? Picture ng last year, January. Ano ba sunod? Saan na ba? Picture ng Nagpasalamat ko, Bongo. Pinato siya. Asa na ba dito yon? Hindi na makontak. So, hi mga kaps. Basahin ko, hanapin ko lang ha. Yung isa nagmura, hindi ko na makita yung number. Baka may another number para Facebook kasi sinubukan ko. Dito sa Instagram. Ito ha, hanapin natin. Una pong tinawag. Nag-sorry. Ito ha, basahin natin mga kababayan. Ang imong amahan, ipalupong sa akong amahan, Mm. pero akong amahan, ipapreso nimo, putang ina ka. Ano daw? Bakit ganun lahat na sumasagot puro mura? Ang imong amahan, ipalupong sa akong amahan, pero akong amahan, ipapreso nimo, putang ina ka. Nako, mahirap bilhin to mga kababayan. Bakit? Lahat ng pag sumagot, pag tinawagan mo, puro mura ang salubong. Hindi talaga mabenta to. Sana, tanungin ko pang huli, sana sasagot si Pulong. Tawagan natin si Pulong. Wait lang. Pakinggan natin si Pulong. Ang ebidensya po. Ah. Meron ako tinatanong sa bayanan.
Ron ako kitag mga congressman nga hadlok sa ilang speaker. No. Nga naman na. Ngayon ubang tao mga Dres Davao, labi na yung mga party list ng mga Wala na, mga kababayan, puro mura talaga. Huwag mo na subukan tawagan. Sana makasagot si Hanilit. Pag tinawagan mo, baka biglang sumagot. Last na lang to, mga kababayan. Binenta na daw ang bahay ni Digong. Oo, hanapin ko lang muna. Oo. Hindi inaantay ko talaga si Hanilit. Saan na ba si Hanilit? Ito. Hello? Hala, ba't ganun ang sagot ni Hanilit? Ayun na. Hello, Hanilit? Hello? Bininta daw yung bahay ninyo. Magkano daw yan? Nabuang nagpakamatay na yata, mga kababayan. Oo. Sumagot siya. Video call. Ito. Pakinggan ninyo. Hello? Hanilet? Magkano yung bahay ni Digong? Patay, mga kababayan. Hubog si Hanilet. Lasing. Dagat! Patay. Wag na natin subukan, mga kababayan. Right, yun nga. Na panood yun naman, mga kababayan, na ibininta na daw ang bahay ni Digong. Ako, mga kababayan, gusto ko lang mag-react na kung bakit binibenta. Ay, Diyos ko. Bahay, binibenta. Nako, mga kababayan. Kahit sino tawagan mo, mapapamura ka. Oo, mumurahin ka. Ito, mga kababayan. Basahin natin sa Abante News, ha. Highball. Ni Digong sa Davao, binibenta. Ibinibenta na umano ang bahay ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Davao City. Kinumpirma ito ng common law wife na si common law wife ni Duterte na si Hanilet Abansinia at anak na si Veronica noong Sabado ng gabi, Hunyo 28. Sabi ni Abansinia na matagal nang walang gumagamit sa nasabing bahay sa Davao City. Kapag pumasok umano, sila rito ay nagiging emosyonal. Bakit? Meron bang kaluluwa doon? Nagiging emosyonal kapag pumapasok daw sila dito. Ito dahil wala na si Mang Duterte na nirahan dito ngayon. Aniya sa mga lamang umano ang pumapasok sa bahay at masakit sa kanyang dibdib na kahit may 4 na katulong doon, wala naman mismo ang amo. Inabandona na umano nila ang nasabing bahay simula ng idistini. Itong si Duterte, hindi na raw umano sila komportable matulog doon dahil pinaglagyan ng CCTV ng mga ng mga abogado kahit nasa bedroom. Ipinost din ni Kitty sa Facebook ang ibinibintang bahay sa Davao City. Gayon man, tinanggal na ang post na ibinibintang bahay kinabukasan. Bakit kaya? Baka na sold out na. Marami naman sa mga supporter ni Duterte ang naghihinayang kung totoong ibinibenta na ang bahay ng dating Pangulo. Si dating Pangulong Duterte ay nakakulong ngayon sa Dahig, Netherlands dahil kinakaharap sa kasong crimes against humanity kaugnay sa umano'y extrajudicial killings sa gera kontra droga ng kanyang administrasyon. Nako, mga kababayan, totoo nga ang chismis. Oo, pinost daw ito ni Kete, pagka kinabukasan, tinanggal daw yung post, baka na sold out na. Ito, mga kababayan, gusto kong reaksyonan na. Binibenta ba talaga ito o inuunti-unti na? Ngayon kayo ako, gusto ko lang mag-react Baka inuunti-unti na kasi wala nang pambayad kay Kopman. Mahal, 150 million a month ang bayad kay Nicolas. Tapos tignan nyo na reject. Reject sa Australia, reject sa Belgium, ni-reject pa ng ICC. Sayang ang bayad.
Nako, mga kababayan. Di ko alam kung pag sinabi, ako kasi, alam natin mga style yan. Unti-unti mo nang ibenta yan. Oh. Kung naalala ninyo mga kababayan, kung naalala ninyo, noong kamakailang nakaraang buwang nakalipas, may ipinost si Pebbles Talakera na meron daw bahay sa may McKinley sa Taguig, no, sa BGC, binibenta rin. Di ko alam kung kaninong bahay iyon. Basta kayo na lang pong humusga. 'Di ba? So yun lang mga kababayan. Yung ating unang topic patungkol dito sa bahay daw ni Digong binenta, tinawagan natin, may sumagot. Sabihin mo saan siya dalahin, tang ina ka. Tapos pangalawang tawag natin, putang ina ninyong lahat. Pangatlo, ang imong amahan gipalubong sa akong amahan, pero ikaw gipapriso nimo akong amahan, putang ina ka. Pang-apat na tawag natin ang sumagot, dagan! Putang ina, wag na, hirap bilhin. Daming mga almumungpong. Daming mga masasamang elemento na sumasagot. Sunod, mga kababayan.